Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Lalo tigit sa ating Panginoon. Isang pribilehiyo po na muling magamit sa umagang ito sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid. Medyo late na po tayo nakapag-start. Ang Pastor Alex po kasi ay nagkatrangkaso at tayo po ay naatasan sa umagang ito na siya munang maghayag ng kabutihan ng Diyos sa umagang ito. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Salamat po sa Diyos. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay tapat sa bawat buhay po natin. Sa umaga pong ito, tayo po ay aawit sa Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Umanin niyo po yung aking boses ay hindi talaga ito boses sa mga awit, ngunit inaalay ko po ito sa Diyos. Awitin po natin sa umagang ito yung pusong dalisay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pusong dalisay ang aming nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa mula sa umpisa, pusong dalisay ang aming nais, dalikain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, dalikain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, napakabuti niyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong pribilehiyo, Panginoon, na patuloy na magamit, Panginoon, sa umagang ito upang makapaghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy po, Panginoon, na naranasan sa umagang ito. Sa panibagong umaga na ginising niyo po kami, Panginoon, na isang napakalaking pagpapala, Lord God, na patuloy po naming nararanasan. O aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong Santong Espiritu, sa umaga pong ito, dalangin ko po ang patuloy na pagpapala ninyo, Panginoon, ang patuloy na pangungunan ninyo, ang patuloy na pagsama ninyo, Lord God. At dalangin ko rin po sa umagang ito, sa pag-aaral po namin, Panginoon, ang iyong banal at makapangyarihang salita, ang lubusang kapahayagan nagmumula sa inyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na sa umagang ito, umaamin kami sa aming mga buhay, na kami nagkukulang, Panginoon, kami nagkakamali at kakagawa ng mga karumihan, kasalanan.
Kaya sa umaga pong ito, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paglilinis, Panginoon, ng paghuhugas sa aming buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Patuloy nga po, Panginoon, kami pakalinisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo at gawing marapat ang aming mga puso, mga buhay sa umagang ito na makalapit, makapagpuri, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ay makapakinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Dalangin po namin ang patuloy na pagsama ninyo, Panginoon. Patuloy niyo po kami pagkalooban ng karunungan, na patuloy po namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salitang mahayag sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, ng aking mga kapatid na nanonood, nakikinig sa umagang ito, ang ibayang pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay, ang patuloy, Panginoon, na nanag po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo sa kapan ng kapangyarihan ang lahat ng salitang lalabas sa aking bibig. Dahil kung wala ang iyong pagsama, Panginoon, walang halaga lahat ng sasabihin ko sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat sa inyong patuloy na pagpapala. Ang lahat ng papuri, Panginoon, pagdakil at pagsambat, pagluwalhati, itangin sa iyo lamang, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah. Mag-aral po tayo, mga kapatid, ng kanyang mga salita. Sa umaga po ito, pag-aralan po natin, kapatid, yung tithes and offering. Gaano ba kahalaga sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, ang pag-iika po at ang pagbibigay? Basahin po natin sa kanyang mga salita sa Malakias 3:10 at saka sa 2 Korinto chapter 9 verse 6 up to 8 po. Sabi po rito sa Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Basahin din po natin yung 2 Korinto chapter 9 verse 6 na ito po ang sinasabi up to 8. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Gaano ba ka-importante sa isang tao, sa isang mananampalataya ang pagbibigay at pag-iika po? Alin ba ang dapat natin sundin? Ang Malakias 3:10 po ba o ang 2 Korinto chapter 9 verse 6 up to 8? Marami nagtatalo lagi sa ganitong usapin dahil lumanti pa naman yung chapter 3 verse 10. Dapat natin sundin yung bagong tipan, yung sinasabi ni Apostol Pablo. Pag-aralin natin sa umagang ito, gaano ka-importante yung pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Dalhin daw po ng buong buo yung ikasampung bahagi, 10% ng ating kinikita. Ang tanong ko, mga kapatid, kapag ba nagbigay tayo nagbalik tayo nung ikasampung bahagi, nagbibigay na po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Para sa akin po, hindi ka pa nagbibigay. Nagbabalik ka pa lamang ng pasasalamat. Nagbabalik ka pa lamang nung hinihingi ng Diyos yung ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Nung mga panahon na maliit pa yung kinikita, madaling magbigay. Ngunit nung malaki na yung kinikita, 100,000, para nga bang may mga ibang Kristiyano na mahirap nang ibigay yung ikasampung bahagi. Kasi kung iisipin, abay, napakalaki pala. Napakalaki na pala nung ibibigay ko. Pangalawa, ito yung minsan naririnig ko sa mga hindi pa malalim sa pananampalataya. Hindi kaya pinapayaman ko lamang si pastor doon sa pagbibigay ko ng 10%. Hindi ka na nga sumunod sa salita ng Panginoon, hindi ka na naging pagpapala, naging sumpa ka pa. Bakit? Alam mo bang nagbabanggit ka na hindi magandang salita doon sa mga lingkod ng Diyos? Marami ako naririnig ng mga ganyan. Hindi kaya pinapayaman lang si pastor doon sa ikasampung bahagi. Mga kapatid, napakabuti. Mas mabuti ang pagsunod kaysa pagsuway. Kasi doon sa pagsunod, nandun yung pagpapala. At doon sa pagsuway, nandun naman yung sumpa ng Panginoon. Dalhin nyo ng buong buo. Sabi rito, ikasampung bahagi. Sabi po rito, ano yung pangako ng Panginoon? Kung hindi ko buksan, sabi rito,
Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala para ang masaganang pagpapala. So, habang tayo nagbibigay o nagbabalik ng ikasampung bahagi, nagiging isang mabuting katiwala tayo. At ang taong hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi, sabi sa salita ng Diyos, ay isang magnanakaw. Kaya kung hindi ka nagtatites, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, isa kang magnanakaw. Bakit? Basahin po natin doon sa verse 8. Ang tanong ko na may batuwid bang pagnakawan ng Diyos, ng tawan Diyos? Sabi po rito, hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa ikasampung bahagi at mga handog. Kaya kung hindi ka nagtatites, isa kang Kristiyano. Isa kang mananampalataya at hindi ka nagtatites, isa kang magnanakaw. Ay lumang tipa naman yan ng Brother Romulo eh. O nga po pala, hindi pa po ako nakapagpakilala. Brother Romulo po pala. Galing po sa Doropit Poblasyon, dito po sa Marinduque District 2. Ay Brother Romulo, lumang tipa naman yan eh. Bakit pa natin susundin? Okay, mamaya mapagtatanto po natin doon sa bagong tipan kung paano nagbibigay yung mga naunang Kristiyano. Ngayon ay pagbulay-bulayan po muna natin yung Malakias 3:10. Hallelujah! Sabi ko nga kanina, kapag ikay nag-iika po, wala ka pang ibinibigay, hindi ka pa nag-o-offering doon mga kapatid. Nagbabalik ka pa lamang ng pasasalamat, nagbabalik ka pa lamang ng para sa Diyos. Dahil yung mga ibinibigay po natin ikasampung bahagi, ito yung tumutugon doon sa pangangailangan ng iglesia, ng churches. Hindi ito nagpapayaman doon sa mga pastor o doon sa mga namiminuno sa atin. Ito po yung hinihingi ng Diyos at hindi ito nagpapayaman sa kanila. Ang nagpapaganda ng buhay sa kanila, yung pagtatapat nila sa Diyos. Yung pagbibigay nila ng may mabuting kalooban, mabuting puso, yung pagsunod. Hallelujah. So, sabi ko nga kanina, ay lumang tipan naman yan eh. Tingnan po natin dun sa bagong tipan, mga kapatid. Paano ba nagbibigay yung mga naunang Kristiyano? Sa Gawa chapter 2 verse 43. Basahin po natin. Paano ba sila nagbibigay doon? Aklat ng Gawa chapter 2. Verse 43 to 45. Sabi po rito, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. So paano po sila nagbibigay? Paano? Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw silang nagtitipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, mga tahanan na masaya at may malinis sa kalooban. Hallelujah! Ngayon, tanong ko mga kapatid, doon sa mga hindi tapat sa pag-ibigay ng 10 bahagi, kaya mo bang ipagbili yung ari-arian mo at ibigay sa pangangailangan ng bawat isa sa iglesia, sa mga kapatiran? At napakabuti po ng pagsunod. Bakit po? Tingnan natin sa aklat po ng Levitico. Paano ba kabuti ang pagsunod sa Diyos? Ano ba yung binibigay niya? Pagpapala sa lahat ng mga sumusunod. Levitico. May sinulat po si kapatid rito. Chapter 26 verse 3. Sabi po rito, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin, natutuparin ang aking mga utos. Levitico chapter 26 verse 3 up to 5. Pauulanin ko sa tamang panahon at mamubunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon na ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Ganon kabuti ang Panginoon kapag sumusunod tayo. Sabi ko nga kanina, sa pagsunod, nandun yung pagpapala. Magtataka, bakit maraming Kristiyano sa panahon ngayon, patuloy na naghihikaw sa buhay. Hindi umaasenso. Bakit? Ano bang sekreto? Ano bang mali sa ginagawa? Baka kapatid, may mali sa ginagawa mo at pinagnanakawan mo ang Diyos sa ginagawa mo. Hallelujah. May mga pagkakataon ng buhay natin na para bang nung una-una, nung mababaw pa akong Kristiyano mga kapatid, ganito rin yung ginagawa ko. Lalo nung nasa luwas pa po ako, dahil po kasi nagtatrabaho ko sa Maynila,
At sa kabutihan ng Panginoon, binalik ako rin dito sa Marinduque at patuloy na naglilingkod sa Diyos sa mga panahong ito. Ganyan din po ako, hindi ako talaga tapat sa tithes. At kahit gaano kalaki yung kinikita mo, kulang at kulang kapag hindi ka nagbibigay ng tama sa Panginoon. Kulang at kulang. Darating yung kisenas, yung katapusan, saglit lang. Wala yung pagpapala. Hindi. Para bang napakaganitong pamumuhay dahil nga pinagnanakawan natin ang Panginoon, pinagnanakawan natin ang Diyos. Dumako naman tayo dun sa offering. So sabi ko kanina, sa 10%, pag nagbigay ka ng ika-10 bahagi mo, hindi ka pa nagbibigay. Nagbabalik ka pa lamang ng pasasalamat sa Diyos. Basahin po natin yung 2 Korinto chapter 9 verse 6. Ano po sabi rito? Ito ang ibig kong sabihin na nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So ito po yung sa pagbibigay. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, dito pa lang po nag-uumpisa yung love offering, yung pledges po natin. Meron pa rin po tayong tinatawag na first fruit, missionary offering. Diyan pa lang po tayo nag-uumpisa magbigay. Kaya wag mong anuhin sa sarili mo na nagbigay naman ako, nagbalik na ako ng 10%, nagbigay na ako sa Panginoon. Hindi pa, mga kapatid. Kung susundin natin, dahil mga kapatid ng pamumuhay Kristiyano, pabutihan ng puso. Kasi kung talagang mabuti yung puso natin, hindi natin questionin kung lumang tipan ba ang susundin natin o bagong tipan. Dahil kung mabuti yung ating puso, hindi question kung nagbigay na tayo, nagbalik. Dahil, sabi ko nga kanina, mas mabuti ang pagsunod. At pag may sumunod tayo ng kagalakan, sabi nga sa kanyang pangako doon sa Malakias, subukin niyo ako sa mga bagay na ito, kundi ko bubuksan ang durong awan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Hindi naman papayag ang Diyos na may utang sa iyo. Hindi papatalo ang Diyos sa kabutihan sa iyo. Kung mabuti ka, higit na mas mabuti ang Panginoon. Hindi papayag na mas mahigit yung ibibigay niya. Sabi po rito, ang bawat isa ay dapat magbigay na ayon sa kanyang pasya. Doon sa mga offering po natin. So paano ba tayo magpi-pledge? Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa mga pledges po natin? Yung sa mga pangako natin. May mga pagkakataon na, di ba, pag dumarating yung mga anniversary po natin, church anniversary, yan. Kung gusto natin tumulong sa paghahanda sa anibersaryo, nagtatanong yung ating mga pastor na, sinong gustong tumulong? At ito yung kusang loob. Yung mga pledges po natin. Ngunit dahan-dahan din tayo doon sa mga pangako natin. Bakit anong sabi ng Aklat ng Mga Ngaral, chapter 5, verse 4 to 6? Doon sa mga pledges po natin, mga ngaral. Sabi doon, kung mangangako tayo, kailangan ating tuparin dahil galit na galit ang Diyos sa mga hindi tumutupad. Ano pong sabi po doon? Aklat ng Mga Ngaral, chapter 4, verse 6. Kung mangangako ka sa Diyos, tumarin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag kang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya nga mga kapatid, kung talaga susundin natin yung salita ng Diyos, nandito naman yung mga guide eh. Hindi usapin kung malaki o maliit yung binibigay natin. Ang usapin dito, may kagalakan ka ba sa iyong puso? Sumusunod ka ba? O tinutupad mo ba yung iyong mga pangako sa Diyos? Meron pa po tayong tinatawag na first fruit. Alam niyo po, may isang iglesia ako na na-attendan. Hindi ko po maalala yung pangalan. Pero doon sa kanilang lagayan ng mga sobre doon, nabibless po ako doon sa churches na ito, dahil hiwalay po yung sa tithe sila. May mga sobre talaga sila. Iba-iba ang kulay.
So may tithes, may nakasulat din para sa offering for the pledges. Iba-iba po yung kulay ng sobre. At ako'y nagagalit kasi yung mga, siguro yung matatagal ng sa iglesia, miyembro ng iglesia, talagang binubunot po yung kada sobre at may kanya-kanyang nilalagay. So na-train talaga sila pagdating sa pagbibigay, sa pagbabalik, sa 10% at sa offering. Ganon kabuti. Kung papangaral talaga ng tama, salamat po sa Panginoon dahil sa iglesia itong aking, talagang yung ating pastor ay talagang huwaran pagdating sa pagbibigay, pagdating sa pag-iika po, talagang naituro po. Nung nagsisimula ang iglesia ito yung unang-unang naituro kung paano mag-ika po. At tingnan mo naman ang buhay po ng ating lingkod. Hindi dahil sa may negosyo sila, hindi dahil sa may mga posisyon sila, kundi dahil talagang pinagpapala sila ng Diyos dahil ganun na lamang yung pagpapala nila talaga sa mga lingkod din po ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil naituro nga ng tama at yung pagsunod ng tama talagang nagbibigay ng pagpapala. Ako po bilang, hindi ko naman tinataas yung sarili ko, ngunit yung patotoo ko na isa po kasi akong magtitinda ng isda at may pagkakataon na maraming nauuna po sa akin doon sa pinupuntahan ko, nirurutahan ko, maraming nauuna. Ngunit dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko po, kahit maraming nauna nagtitinda sa akin, pare-parehas yung isda namin, talagang naglalaan ng Diyos ng mga customer na uubos at bibili po ng isdang tinitinda ko. Hindi inaayaan ng Diyos na matirahan po ako, hindi inaayaan ng Diyos na hindi ko sinasabi ito dahil tapat ako, dahil mas tapat sa akin ang Panginoon. Na-experience ko lamang po kung gaano kabuti ang Panginoon. Na-experience ko kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong patuloy na nagpapagal, nagsisikay sa paggawa ng mabuti. So, missionary offering. Anong sinasabi ng Panginoon doon sa mga pagtulong doon sa mga kapatid po natin? Unang Korinto chapter 16 verse 1 to 4. Masahin po natin. Doon sa mga kapatid po natin na humahayo, nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Unang Korinto chapter 16 verse 1 to 4. Sabi po rito, tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad na ipinagbiling ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi sa kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko sila ng sulat. Ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kinakailangan pumunta ako riyan, sasama ako sa kanila. So, inuutos po ng Apostol Pablo na tuwing unang araw na isang linggo, maglaan ang bawat isa. Hallelujah. Kaya nga po sinasabi ko nga, doon sa tithes ng offering, kung maluwag na yung puso mo doon, pagdating dito, doon sa ikasampung bahagi natin. Hindi lang po yung kinikita natin, yung binibigyan po natin ng ikasampung bahagi. Yung mga inaani po natin, mga kapatid, sa mga hayo po natin. Kung may alaga kang baboy, kung 10 ang anak nun, nagtatites po din doon sa mga alagang hayop. At kung maani ka ng saging, ang ginagawa ko po dito, mga kapatid, bilang lang din po, yung pinakapanganay po, yung binibigay ko. O kung halimbawa naman maibenta ko yun, siyempre yung pinagbentahan po nung pinakapanganay na yun, yung dinadagdag ko po doon sa offering ko po sa church, o doon sa tithes ko po. Kung gusto natin pagpalain, mga kapatid, maging tapat po tayo sa pagbibigay, pagkakaloob doon sa gawain ng Panginoon. Ang sekreto ng pagpapala, kailangan nagtatanim po tayo. Ano sabi po noong ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Dahil may pangako naman lagi ang Panginoon ay doon sa pag-iika po natin, sinasabi doon kapag tapat tayo doon sa pag-iika po, bubuksan ng Panginoon ang durungan ng langit at ibubuhos sa masaganang pagpapala para sa atin. Ngayon kapag tapat ka rin naman o bukas yung loob mo sa pagbibigay, hindi ka napipilitan at may kagalakan. Ang sinasabi rito,
Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, hindi napipilian, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi po rito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Pasasaganain yung ating pamumuhay. Kaya, matatanong natin sa sarili natin, bakit ngayon parang ang ganit ng pagpapala? Maaring may kulang, maaring may mali sa ginagawa natin. Ninanakawan natin ang Diyos, hindi tayo tapat, or padalos-dalos tayo doon sa ating mga pangako na hindi natin tinutupad sa Panginoon. Dito naman po sa mga ganitong usapin, pabutihan ng puso Kanya-kanyang pagsunod, kanya-kanyang pagtatapat. Kung ano yung relasyon mo sa Panginoon, yun yung gagawin mo. Ngayon, kung talagang tapat ka doon sa relasyon mo sa Panginoon, hindi mo maki-question kung malaki yung tithes mo, malaki yung offering mo, malaki yung missionary offering mo, malaki yung mga pledges mo. Hindi usapin yun. Dahil ang Diyos ay tapat sa mga tapat sa Kanya. Ano sinasabi ng aklat ni Mateo? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Alin po yun? Yung 3 alipin na binigyan ng kanya-kanyang talento. Yung 5,000 sa laping ginto, 2,000 sa laping ginto at 1,000 sa laping ginto. Yung pinangalakal na pagkatiwalaan sa maliit na halaga, sabi ng Panginoon, na pagkatiwalaan ka sa maliit na halaga, pamamahalain kita sa mas mahalaking halaga. Kaya hindi pa siguro maano yung buhay po natin. Hindi pa tayo napagkakatiwalaan sa maliit na halaga. Kaya hindi pa ibinibigay ng Panginoon yung mga panalangin natin, hindi pa ibinibigay ng Panginoon yung masaganang buhay na dapat sana inalalaan ng Diyos sa atin. Dahil kulang pa or may mali pa sa ginagawa po natin. Pabutihan ng puso. Hindi pagalingan. Hindi pasikatan. Hindi mo ito ginagawa dahil nakikita ni pastor. Or kaya nakikita ni pastor yung record, nakikita ng mga leader natin yung lingkod. Hindi. Ginagawa natin ito dahil tapat tayo sa Diyos. Ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin dahil mabuti yung puso natin. Anong sabi ng aklat ng Colossus chapter 3 verse 23? Sa lahat ng inyong ginagawa, gawin ninyo na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, hindi pasikatan, hindi palakihan, pabutihan ng puso. At yung kagalakan na may hindi ka nagsisisi. Sabi nga, ang isang Kristiyanong pinagpapala ay hindi po boksingero. Bakit sinasabi kong boksingero? Lagi pong nakakungkum yung kamay. Kailangan nagiging karatista tayo. Open lagi. Kasi kung nakakungkum, wala nang hindi na makakasalo ng pagpapala ito. Subukan yung iladlad, i-open, ano po ito ng pagpapala? Makakasalo. Kailangan yung puso po natin, doon nagsisimula kung gaano kabuti yung puso po natin. Hindi pasikatan ito mga kapatid. Hindi palakihan, pabutihan ng puso. Pabutihan ng buhay. At kanya-kanyang relasyon naman tayo Bawat isa naman sa atin nahaharap sa kuma ni Kristo. Sa gawa nating mabuti or masawa habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Mahirap naman sabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala, ikaw man mapagawa ng kasamaan. Ay di ba't napakasarap sabihin ng Panginoon, halika, mabuti at tapat na lingkod, samahan mo ako sa aking kagalagan. Ikaw na tapat sa lahat ng bagay. Heto, yung langit na bayan na inilaan ko sa iyo. Ay napakahirap sabihin ng Panginoon na ikaw na masama, lumayo ka sa akin. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito mga kapatid. Salamat sa kanyang katapatan. Napakabuti ng Diyos sa mga buhay po natin, kaya bigay natin yung nararapat sa Panginoon. Ibalik natin yung nararapat para sa Kanya upang matugunan yung pangangailangan ng iglesia. At marami nagsasabi na may mga na mahirap daw ipangaral yung tithes and offering. Kasi kung hindi mo talaga ipinapamumuhay, mahirap mo talagang ipangaral. Ngunit kung ito'y ginagawa mo at napapamuhay mo, madali na lamang itong ipangaral. Baka raw po mabigla ang isang iglesia. Depende po yan sa pagtuturo. Depende kung paano natin dinideliver. Kami po, sa iglesyang itong aming kinabibilangan, itinuro sa amin ng mas maaga yung pag-iikasampo, pag-o-offering. Kaya naman, yung pagpapala po ay nararamdaman ng buong iglesia, hindi lang ng isa. Mula dun sa aming taga-panguna,
down dun sa mga miyembro po ng iglesia. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay dahil may mga taong ginagamit upang patuloy na maipangaral ang mabuti yung ganitong usapin. Dahil sa banner po ng Door of Faith, talagang dapat sa atin sundin kasi ito yung ating pinapaniwalaan. Bahagi po ito ng tenets of faith kung saan tayo naniniwala. Sa pag-iika po, nayan po ang Malakias 3:10. At sa pagbibigay, nandyan po ang 2 Korinto, chapter 9, verse 6 to 8. So paano po? Magtapos po tayo dito sa 2 Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. Ano po sinasabi ng 2 Korinto, chapter 8, verse 2 to 5? Yung isang iglesia na sinasabi ng Panginoon ni Apostol Pablo na isang iglesia na huwaran sa pagbibigay. Sabi po rito sa verse 1 po ng chapter 8, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinapakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbibigay at hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Isipin niyo mga kapatid, sabi doon, dumaranas sa matinding paghihirap, paghihikahos. Ngunit sila pa yung nakikiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano pa pong sabi rito? Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinapakiusap namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakagawang ito. So hindi usapin na wala. Hindi usapin na naghihirap, hindi usapin na kukunti. Sabi nga doon sa iglesia ng Macedonia, nagbibigay sila. At sila pa yung nakikiusap, nabigyan sila ng pagkakataon kahit sila naghihikaos, kahit sila naghihirap. So tularan natin kung paano sila nagbibigay at kung paano sila nagtatapat sa Diyos. Dahil ang Diyos, sabi ko nga kanina, hindi papayag yan na may utang po sa atin. Halos lahat ibinigay ng Panginoon. Ng Diyos, pati ang ating Panginoon Jesucristo para magkaroon tayo ng katubusan. Ano pa kaya yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay? Sa anong aspeto? Financially, pagpapalain tayo. Materially, pagpapalain tayo. Emotionally, mentally, higit sa lahat, spiritually. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang mga salita na naway naging hamon bawat sa isa sa atin. Pasintabi ko sa mga may sumama ang loob sa akin sa umagang ito. Ang sinasabi ko lamang po ay ang salita ng Panginoon at hindi base sa aking karunungan. Salamat po sa Panginoon, salamat sa umagang ito. Naway napagpala po tayong lahat sa umagang ito. Pagpaumahan niyo po ninyo, dalit po kami dahil ang mabuting Pastor Alex po ay nagkaroon po ng trangkaso at tayo po ay naatasan sa umagang ito makapaghayag ng kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa patuloy na pagsama sa atin ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo aming Ama, aming Diyos. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita na naway nagpabigay ito Panginoon ng panibagong hamon, panibagong kalakasan. Ito may pagtutuwid sa amin. Maluwag po namin itong tatanggapin Panginoon. Dahil sabi mo nga sa inyong mga salita, ang nagbibigay na may kagalakan sa loob ay lubos ninyong kinalulugdan Panginoon. At ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, ngunit ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. At bubuksan mo pa nga, Panginoon, ang bintana na durungawan ng langit, Panginoon, upang ibuhusan mo saganang pagpapala sa amin. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Dalangin po namin ang lahat, Panginoon, ng namiminuno sa amin. Lalo tigit po, Panginoon, sa Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo pa siya po, Panginoon, ng mahabang buhay na may paglilingkod sa inyo. Patuloy mo siyang tulungan sa bawat araw ng kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo siya, patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang lahat ng ninanasa ng kanyang puso. At patuloy, Panginoon, na masundan yung kalooban sa kanyang buhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang
Baby Quijada, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang mga lakbayin, Panginoon, sa bawat hakbang na kanyang mga paa, Panginoon. Pagpalain mo siya, patuloy mo siyang ingatan at katagpuin ang lahat ng pangangailangan niya sa bawat pagmimisyon niya, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng kapastoran, Lord God, sa buong banner, Panginoon, ng Door of Faith. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Patuloy mo pagpalain ang lahat ng iglesia ang kanilang pinamiminunuan, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid sa umagang ito na patuloy, Panginoon, nakapakinig, nakapagkanood, Panginoon, ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoon, maging pagpapala ang lahat ng salitang nahayag, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ito magrema sa bawat buhay po namin. Patuloy po namin ito maisa pamuhay. Mai-apply sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ipatuloy po namin sa inyo pinagkakatiwala. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na dumaranas ng anumang pagsubok, suliranin, anumang bumabagabag sa kanilang kalooban, Panginoon. Panatagin niyo po sila, Panginoon, bigyan ng kapayapaan. Let the mercy, Panginoon, love and peace ay mag-multiply, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa inyo, naglilingkod sa inyo, Panginoon. At lahat ng bagay, Panginoon, napakalapit na, Panginoon, ng inyong pagdating. Kaya naman, dalangin po namin, masumpungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naglilingkod sa inyo. Masumpungan niyo kami at maranatnan niyo kami, Panginoon, na patuloy na nagtatapat sa inyo. May puso at may kagalakan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, na patuloy niyo po ako nagamit. Lord God, dalangin ko po ang patuloy na pagpapala niyo sa bawat isa, ang patuloy na pagsama niyo at pagkilos sa kanilang mga puso't buhay. Purihin po kayo, aming Ama, aming Diyos. Dakilahin ang iyong banal na pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa umagang ito. Mapagpalang umaga po. Brother Romulo po uli, mula po sa Door of Faith Church, Poblacion, Torrijos, Marinduque, District 2. Pagpalain po tayong lahat. Salamat po sa Panginoon. Mapagpalang umaga po.